Ito na po ang pang-anim na araw ng ating paghihintay sa resulta ng halalan para sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Magmula noong gabi ng araw ng halalan, gumagawa na ang Team Lenny ng projections batay sa mga numero na lumalabas mula sa COMELEC at transparency servers. Ilang araw matapos po ang eleksyon, iba't ibang mga dalubhasa ang naglabas ng kanilang mga pagsusuri tungkol sa resulta ng halalan para sa pagkapangalawang Pangulo. Iisa po ang resulta ng karamihan ng mga pag-aaral na ito at kapareho po ng aming sariling projeksyon. Sa huli, si Leni Robredo po ang mananalo. Ngunit, minarapat po namin na hindi gamitin ang aming sariling projeksyon upang hindi pangunahan ang bilangan. Sa 70 araw ng pag-iikot at pagpapakilala sa ating mga kababayan, si Congresswoman Leni po ang may pinakamaraming nabisita na probinsya sa lahat ng kumandidato. Hindi lamang po sa pagkapangalawang Pangulo, kundi pati sa pagkapangulo. Sa katunayan, nadayo niya po ang 87% ng probinsya sa buong bansa. Sa 18 rehiyon ng bansa, panalo po si Congresswoman Leni sa 10, si Senador Marcos naman ay panalo sa 7, at ang natitira ay napunta sa iba pang katunggali. Sa kasalukuyang tala ng COMELEC na makukuha mula sa kanilang website as of 2 p.m. ngayong araw, 9 na munisipyo na lang ang wala pang naitatalang COC para sa national positions. Saan po manggagaling ang mga boto mula sa mga sumusunod na lugar? Rizal, Laguna, 11,615 registered voters. Allen, Northern Samar, 18,776 registered voters. Catarman, Northern Samar, 49,124 registered voters. Lope de Vega, Northern Samar, 9,092 registered voters. Binidayan, Lanao del Sur, 7,845 registered voters. Masyo, Lanao del Sur, 13,057 registered voters. Tamparan, Lanao del Sur, 13,012 registered voters. Indanan, Sulu, 31,011 registered voters. At Bakungan, Zamboanga del Norte, 15,456 registered voters. Sinadya ko pong isa-isahin ang lahat ng yan dahil meron po kaming batayan para sa lahat ng mga numerong ito. 168,988 na mga rehistradong botante ang katumbas ng natitirang 9 na munisipyo. Maliban dyan, meron pang 64,238 na rehistradong detainee voters ayon sa COMELEC website na wala pang impormasyon. Ang kabuuan po nito ay 233,226 na botong hindi pa naitatala sa COMELEC website kung provincial, city at municipal COCs ang ating pagbabatayan. Ngunit, at ito po ang pinakamahalagang ngunit, ang lamang ni Congresswoman Leni Robredo ngayon ay 257,567. Ayon sa kasulukuyang tala, kahit ibigay pa natin ang lahat ng natitirang boto kay Senator Marcos, batay sa datos na official COMELEC mismo ang naglalathala, kabilang na ang OAD at LAB, lamang pa rin si Congresswoman Leni Robredo ng 24,341. Sorry po, masyado na ako excited. Sa katunayan po, si Congresswoman Leni Robredo ang namumuna sa karamihan ng mga probinsya kung saan napapabilang ang mga natitirang munisipyong ito. Kaya malinaw na po, hindi na kakayaning habulin pa ni Senator Marcos ang lamang ni Congresswoman Robredo. At hindi po nagsisinungaling ang mga numero. Dahil
Dahil po rito, buong-buo ang ating loob at galak sa matagal na nating pinakahihintay na balita. Sa ngayon, wala nang makakapigil kay Leni Robredo. Buo ang ating tiwala na siya ang ating susunod na pangalawang Pangulo.